shout till our air runs out. Big wave is coming. There is no more stopping. It's time for revolution. It's very revelation. The big wave is coming. There is no more stopping. It's time for revolution. It's very revelation. Big wave is coming. There is no more stopping. It's time for revolution. It's very revelation. Big wave is coming. There is no more stopping. It's time for revolution. It's very revelation. Oh, we will not be silent. Oh, we will not be silent. Every breath we will give, we will shout till our air runs out. Oh, we will not be silent. Oh, we will not be silent. Every breath we will give, we will shout till our air runs out. Oh, 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 Can't hold any longer. This place in fire, not getting lighter. See the light getting brighter. My eyes can comprehend the future ahead. Okay, magandang araw po o gabi sa ating lahat. So, may po tayo ng konting paumanhin. Upo lang muna po ako ha. Wala po kami kahapon na 144 meeting kasi meron lang po akong isang church na minentor. So, kaya ngayon naman po ay yung ating network ang i-mentor po natin. Okay? So, sino po excited ngayong araw na to sa ating pangapanibagong mga aral na ibibigay po sa atin ng Panginoon? Muli po, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ng mga kapatiran, ng mga pastors po natin sa ating network. Siya nga po pala, gusto ko pong ipagpauna at i-announce, mayroon po kaming napagpulungan ng mga pastors o puli, April 22, yung pong mga primary leaders, inanyahan po namin kayo dito sa DCC para po mag-on-site mentoring na po tayo, Bagamat hindi po available si Pastor Rapi, ako lang po muna yung mag-speak sa atin. Then, i-try natin po sa mga susunod na buwan. Hindi man siguro maging monthly yung ating on-site sa with Pastor Rapi, ay matry na po natin talaga na magkita-kita po tayo. Okay? April 22, Friday po yan. Gawin natin 6 p.m. announcement para mas maaga.
Sige po, tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat muli sa pribileyo na kami po ay magkakasama bilang magkakapatid sa Panginoon at bilang mga lingkod mo na rin, O Diyos. Dalangin po namin na pagpalain niyo po ang sandaling ito upang kami ay masanay, upang kayo ang aming maitaas at maparangalan po namin sa aming mga buhay. Muli po, marami pong salamat at dalangin ko po na turuan nyo kami. Ikaw ang magsilbing tagapagturo namin at ang iyong Santong Espiritu ang maging gabay po namin, Panginoon. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kalwalatian. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Okay. So, muli mga kapatid, magandang araw o gabi sa ating lahat. Kasi minsan po walang pagkakataon na panoorin ito ng gabi. Di makasabay po sa ating schedule yung iba. So, anytime, pwede nyo po itong mapanood sa ating FB, pwede din po sa YouTube channel natin. Okay, so ngayon po ay meron tayong pag-aaralan. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Ang ating pong title, Ang Diyos ang ating pakinggan. Yan. Are you listening? Di ba? Ang Diyos ang ating pakinggan. At sa panahon pong ito, sa modern nating panahon, ang mga paraan para mapakinggan po natin ang Diyos, unang-una, magkaroon po talaga tayo ng ating personal devotion, no? Yung pakikipagniig natin sa Diyos. Pangalawa, meron tayong mga tinatawag na mga cell group or small group. Doon natin kinakatagpo ang presence din ng Lord. Pangatlo, meron tayong tinatawag na mga worship service. Yan, pinakamahalaga every Sunday. Ang Diyos ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Saludo tayo sa mga pastors na hindi nauubusan, na mag-challenge sa atin, mag-inspire, at mag-instruct sa atin ng Word of God. Gayun din po, yung may mga pagkakataong ganito, may mga mentoring, may mga seminar, may mga conference o mga pagsasanay, dito din po tayo kinakatagpo ng Diyos. Kaya sa gabing ito, asahan po natin na ang Diyos ay kasama natin ngayon. Kaya muli, mga kapatid, ang Diyos ang ating pakinggan. Iyan po ang ating title ngayon pong gabi. Okay? Sa pag-aaral natin ngayon. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay makikita po natin sa Gawa chapter 4, verse 5 to 20. Okay? Verse 4, 5 to 20. Ito po yung ating pagbubulay-bulayan, mga kapatid, na napakahalaga na talagang tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos at doon po natin nakikita yung mga kapahayagan ng Diyos o kaya yung mga instruction ng ating Panginoon. Basahin po natin, Tiyagain lang natin. Kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem ang mga tagapanguna ng mga Hudyo, ang mga matatandang namumuno sa bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Kasama nila si Anas, ang pinakapunong pari, si Caiphas, si Juan, si Alejandro at ang iba pang mga kamag-anak ng pinakapunong pari. Pinaharap nila mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at pinuno ng bayan. Kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan
sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Nagtaka ang buong Sanhedrin sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nalaman din nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Ngunit dahil kaharap nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ni na Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa dalawa. Kaya't ang dalawa ay pinalabas muna ng Sanhedrin at saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Hayag na sa buong Jerusalem na isang pambihirang himala ang naganap sa pamamagitan nila. Hindi natin ito may kakaila. Pagsabihan na lamang natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol kay Jesus. Nako, ang hirap, ano po? Upang huwag nang mabalita ang pangyayaring ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at pinagsabihang huwag nang magsasalita o magtuturo pang muli tungkol kay Jesus. Iyon po ang mabigat na suliranin ng mga Kristiyano po noon. Sila po ipinagbabawalan na huwag nang mangaral ng patungkol kay Jesus. Ganito po ang sagot ng mga alagad at dito natin kinuha ang ating pong lesson. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na po ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Okay? So mga kapatid, ito po ay napakatinding challenge, lalo na kung ito ay dumating sa panahon natin. Ano po? Kasi nga po, napakahalaga na talagang ang ating pong pagtitiwala ay palaging nasa Diyos. Maging sa panahon po natin ay napakatindi po ng challenge. No? Ang dami pong mga nagsasabi. Kaya nga po yung iba malamang mga nanghina sa pananampalataya, yung iba hindi po alam kung ano ang gagawin. Dahil nga po sa mga sitwasyon ng buhay po natin ngayon. Pero muli po, kagaya ng ating title ngayon, ang Diyos ang ating papakinggan. Okay? So, tandaan po natin palagi ito. Ang Diyos ang ating pakinggan. Ngayon, upang madali po nating mapakinggan ang Diyos, o kaya ay madali para sa atin na sumunod sa Panginoon, ano ba yung mga nakikita nating mga magaganda pong puntos dito po sa buhay ni Apostol Pedro? Di ba? At saka ng iba pang mga alagad ng ating mga ng ating mga tagasunod ng Panginoong Kristo noon na pwede po nating tularan, mga kapatid. Okay? Number 1, lista na po tayo ha. Ang una po, upang madaling sundin ng Diyos o kaya pakinggan ng Diyos sa buhay natin, kailangang puspos tayo ng Espiritu Santo. Wow! Nung pong nililitis na, no, o nakaharap po sa mga Sanhedrin at saka sa mga, kumbaga, mga spiritual leader sa panahon na yon, sila Pedro po at saka yung mga alagad. Syempre, antindi ng tension noon, ano? So, kung paiiralin siguro nitong sila Apostol Pedro, yung kanilang emosyon, baka galit na to. Parang yung mga pastor natin, pag nagagalit. Pasantabi sa mga pastor, ano? Pero hindi Sabi po dito sa talata natin, sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Sabi niya sa mga tagapanguna at pinuno ng bayan. Yan. Kapag tayo po kasi ay puspos ng Espiritu Santo, nandoon yung boldness, no? And again, para po masabi natin na we are willing to listen to our God, dapat filled tayo ng Holy Spirit. Dapat sinasamahan tayo ng Espiritu Santo. Okay?
Tandaan po natin, mga kapatid, na sila Pedro noon, yung mga alagad ni Jesus, ang talagang isa sa pinaka masasabi nating matinding sekreto nila is yung pagsama ng Holy Spirit. Because Jesus Christ promised to them, pag-akyat ko sa langit, bababa sa inyo ang Espiritu Santo. At siya yung magbibigay ng kapangyarihan. Power, mga kapatid. Siya po, ang Holy Spirit, ang kikilos sa buhay natin. Hindi po tayo. Maraming bagay na hindi natin kayang gawin, hindi natin kayang tugunin. Minsan, yun nga po pagsunod sa Diyos at yung pakikinig sa Diyos. Mahirap talaga natin minsan niyang gawin eh. Pero alam po ninyo mga kapatid, talagang ang Diyos po ay talagang napakatindi sa buhay po natin ang pagkilos ng Holy Spirit. Because the Holy Spirit can change our life. Binabago ng Diyos ang buhay natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? So again, gusto ko pong sabihin sa inyong lahat, kailangan puspos tayo ng banal na Espiritu. If you want to learn how to listen to God, no? Sila Apostol Pablo o Apostol Pedro, dahil sa banal na Espiritu, talagang antindi po ng kanilang tinatawag na paglilingkod sa Diyos noon at pagsunod, pakikinig nila sa Panginoon. Dahil nga po sila ay pinupuspos, sinasamahan ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Kaya, lahat ng mga ginagawa nila, talagang they were guided by the Holy Spirit. Mga kapatid, sa panahong ito, kailangan natin ang Holy Spirit. Kung may nanghihina sa atin, nanlulupaypay sa atin, puno tayo ng mga suliranin, mga pagsubok sa buhay, we need the Holy Spirit. The Holy Spirit can touch your life. The Holy Spirit can touch the life yung mga taong nakapaligid po sa atin. May the Holy Spirit ang siyang kumilos sa buhay ng bawat isa po sa atin. So ito po, no? Kung siguro isipin natin, Pastor, madali namang makinig sa Diyos eh, no? Di po. We need the participation, okay? ng Holy Spirit para mapakinggan natin siya. Actually, sa Roma chapter 8, tinuruan din tayo doon ni Apostol Pablo eh. Pag kayo nanalangin, may mga salitang hindi nyo kayang sambitin, ang banal na Espiritu ang tutulong sa inyo para matuto kayong manalangin o tumawag sa Diyos. So kaya, every time na may gagawin tayo, every time na may nagpapabagsak ng ating pong pananampalataya, every time that we have struggles in life, let us allow the Holy Spirit to minister to us. Ang Holy Spirit ang hindi lang magdidikta sa atin. Talagang iyan po yung magko-convict sa atin at mag-e-empower sa atin para magawa pa rin natin yung mga bagay na gusto ng Diyos na ipagawa sa atin. Ito ang aking prayer sa bawat isa po sa atin ngayong sandaling ito. Nawa ang banal na Espiritu ay hayaan nating puspusin tayo at makakilos siya powerfully sa buhay natin. At ang buhay mo bilang Kristiyano, bilang lingkod ng Diyos ay magiging epektibo. Number 2, mga kapatid, kailangan may pananalig tayo kay Kristo. Ayan, para madaling sundin o madaling makinig sa Diyos. Sabi sa verse 12, kasi tinatanong sila dito kaninong pangalan kayo nagpapagaling? Papaano nyo nagawa yung himala? Kasi doon po sa chapter 3, nakapagpalakad po sila ng lumpo. At dahil doon, nagkaroon ng tensyon. No? Kaya po ibinilanggo sila Pedro, hinuli sila. Kasi ang dating sa mga pinunong noon ay na mga Hudyo ay meron silang bagong ini-insist na aral. Hindi nila alam, iyon talaga ang tunay na mensahe ng kaligtasan.
and which is yung pagdating ng Panginoong Jesucristo. Lalo po silang nagalit nung sinabi po ni Apostol Pedro na kasi yung tagapagligtas ipinako nyo sa krus. Di ba? Sabi niya, pinatay ninyo yung tagapagligtas. Nako, lalong nag-init yung mga Hudyo sa panahon na yon, ano? Kaya ito po, basahin natin. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Amen? Sabi po dyan, Jesus Christ is the only Savior. Jesus is the only name that can save a human being. Ang Panginoong Hesus lamang at ang kanyang pangalan ang makapagliligtas. Kaya dapat meron tayong matinding pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay matututong sumunod sa Diyos, matututo tayong makinig sa Diyos kung si Kristo ay naghahari na sa puso at sa buong pagkatao po natin. Mga kapatid, alam niyo po, napakaganda ng plano ng Panginoong Hesukristo doon mula sa pagbaba niya mula sa langit, tapos nagturo siya rito, nagpakain, nagtumulong sa mga nangangailangan, ipinaramdam ang pagmamahal hanggang doon sa pagkapako niya doon sa krus ng Kalbaryo. Huwag nating iwawaglit yan. Yang katotohanan na yan, mga kapatid, iyan yung magtutulak sa atin, mag-i-inspire sa atin palagi upang pakinggan natin ang Diyos. We can only connect to God through Jesus Christ. Sabi nga, I am only the way, sabi ni Jesus. Jesus is the only way to the Father, to God. Siya lang po ang daan eh. Kaya yung connection natin sa Diyos, pag sinabi mo, gusto kong pakinggan ng Diyos, gusto kong sundin ng Diyos, kailangan po may nagko-connect sa iyo at saka sa Diyos. And that is the only name, Jesus Christ. But not only name yung buong pagkatao ni Kristo, yung buong pagka-Diyos ni Kristo, yung lahat ng katotohanan tungkol kay Kristo, dapat pinapanaligan natin. Huwag mawawaglit sa puso at isipan natin. Mga kapatid, tandaan po natin, mahal tayo ni Kristo at minahal niya tayo para pagtiwalaan natin siya. Ang pagmamahal ni Kristo ay ipinadama sa atin sapagkat gusto po niya na matuto tayong manalig sa Kanya, sapagkat alam din ng Panginoong Hesus ang kapangyarihan ng pananampalataya sa Kanya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not be perished, but have eternal life. Amen? I-generalize natin yung should not have perished. Hindi lang tayo mapapahamak doon sa pangwalang hanggang kaparusahan, hindi na tayo mapupunta doon. Pati dito sa mundo, iingatan tayo ng Panginoon. Kaya nga po, madaling makinig sa Diyos, madaling sumunod sa Diyos kapag tayo po ay nananalig kay Kristo. Again, si Jesus ang tanging daan, ang tanging tulay para ihatid palagi tayo sa kaugnayan natin sa Diyos. At napakadali po sa atin ang pakinggan ng Diyos, ang sumunod sa Diyos kapag pinaghaharian ni Kristo ang puso natin. Ito po ang aking laging panalangin sa mga Kristiyano. Hayaan niyong si Jesus ang maghari at masunod sa buhay mo at sa buhay ko, kapatid. Amen? Ang ating pong pangatlo na puntos, kailangang mapili ang tama sa paningin ng Diyos. Sige, listan nyo muna. Kailangang mapili ang tamang paningin ng Diyos. Yung hindi po yung paningin natin, hindi yung sa atin. Kasi pag tayo tumitingin, minsan iba tingin natin eh. Ano yung tama sa paningin ng Diyos? At ito po yun. Sabi diyan, verse 19, subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na ang humatol, kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo
o ang sumunod sa Diyos. Ayan. Ano po ba ang tama? Di ba? Dapat lagi nating isipin, mga Christian, the only right na pwede nating gawin ay kung ano yung nasa paningin ng Diyos na tama. Kaya nga, we always open the Bible, we always read the Word of God, we always hear to the message of God para mapili natin yung kung ano ang tama sa paningin ng Diyos. Kasi noong time na yon, sabi ng mga spiritual leader ng mga Hudyo, ihinto nyo na ang pangangaral tungkol kay Kristo. Huwag na kayong uling maghahayag ng patungkol sa Jesus na yan. Patay na yan. Di ba? Ganun na nga. Limutin nyo na sa inyong buhay. Sa ngayon, wala naman pong mga ganong pressure sa atin. Minsan, ang nakaka-pressure po sa atin ngayon, yung mga problema, mga pagsubok, mga suliranin. Paminsan-minsan, may mga sumusundot na pumipinta sa ating pananampalataya. Pero dapat piliin po natin yung tama sa paningin ng Diyos. Napakarami po niyan, aral ng salita ng Diyos at ano ba yung mga tamang pamumuhay na pwede nating maipamuhay para lamang natin masabi na sinusundan natin ng Diyos sa ating pong pamumuhay. Ang daming guide ni Lord. Halimbawa, may guide ang Panginoon sa salita niya patungkol sa pagpapamilya. May guide ang salita ng Diyos patungkol sa paglilingkod sa Kanya. May guide ang Diyos din patungkol sa pagpapatakbo ng tama sa buhay natin. Alam niyo po ba, kapag itong tama sa paningin ng Diyos, ang ating ginawa, ang ating pinapakinggan, ang buhay po natin aayos, no? Magkakaroon tayo ng kapayapaan, magkakaroon tayo ng kasaganaan, magkakaroon po tayo ng tunay na katagumpayan sa buhay. Kaya nga lang, piliin natin talagang mabuti kung ano yung tama sa paningin ng Diyos. Hindi lang po yung kung ano ang tama na nakikita po natin. Minsan sinasabi natin, ako ang tama, di ba? Minsan marami sa atin, tayo ang tama Kaya minsan may tama tayo pare-pareho. So, ako po, palagi kong nire-remind din yung sarili ko, I need to listen to God. Magkaroon ka ng yung lugar kung saan, hinto ka muna, kumbaga, makinig ka sa Diyos, yung mga sasabihin sa iyo, para mapili mo yung tama sa paningin niya. Di ba? Kasi minsan, merong mga lumalabas sa labi natin, minsan, merong mga gusto tayong gawin na nasa isipan natin. Lalo na yung puso natin, minsan may mga emosyon yan na gusto nating ilabas na totoo po, hindi naman makakatulong. Alam niyo po sa panahon na yon, kung tutusin natin sa tindi ng taas ng tensyon na pinagbabawalan po sila Apostol Pedro na wag nang mangaral tungkol kay Kristo, malamang nakapanapak na yung mga apostol. Natatandaan niyo po nung si Jesus Christ sinuhuli, di ba tinagpas ni Pedro yung isa sa mga isang sundalo? Ganon din, no? Yung ganon tayong mga tao. Pero alam niyo po, may mga bagay na mas tama. Kaya nga kung palagi nating mapipili yung tama sa paningin ng Diyos, tingin ko mga kapatid, mas masasabi nating natututo tayong makinig sa Diyos, natututo tayo ng mga bagay na mas magaan sundin, mas magaan gawin sa buhay po natin. Tatlo po yan, I-review ko lang. Para madaling makinig at sumunod sa Diyos, una, kailangang puspos tayo ng Espiritu Santo. Pangalawa, kailangang may pananalig tayo kay Kristo. Dapat naghahari na si Kristo sa puso natin at sa buhay natin. Pangatlo, kailangang mapili ang tama sa paningin ng Diyos. Huwag nating ipipilit na minsan madalas nating sabihin, hindi po pastor, ako ang tama. Well, sabihin na natin kung ikaw ay nasa tama, pero ang tanong, yung bang pagkatama mo ay
makakatulong sa ikaayos ng gawain ng Panginoon. Minsan, ganun po nagkakaroon ng kaguluhan minsan sa church. Meron talagang tama sa paningin natin. Meron tama ka, kapatid, minsan. Pero ang lagi nating susundin, ano ang tama sa paningin ng Diyos. Di ba? We should always learn how to listen to our God. Tiyak na meron siyang instruction. Ang Diyos po hindi ho nagkukulang sa kapahayagan. Basta we are always open. We are always having a open heart. Dapat ang puso natin laging open. Huwag niyong hayaang tumitigas ang puso. Kasi minsan may mga ginagamit din ng Diyos na tao talaga o lingkod niya para ano tawag dito, mapayuhan tayo, mapagsabihan tayo. So mga kapatid, piliin natin ang tama sa paningin ng Diyos. Huwag nating insist yung sa sarili lang po natin. Okay? So yan po. Ngayon, meron pa po akong mga karagdagan. Okay? Tanda ng pagpapasakop sa ating Diyos. Pag sinabi pong nakikinig at saka sumusunod sa Diyos, dapat meron tayong mga ganito. Okay? May mga signs. Paano mo masasabi na ako po ay nagpasakop na sa Diyos? Sila Pedro, intindi nila, sabi nila, para po sa amin, ang aming gagawin, ang Diyos ang pakikinggan namin. Okay? So, paano masasabi na ikaw ay nagpapasakop sa Diyos? Sabi diyan, una, hangad na maparangalan ang Diyos. Masasabi ko po at masasabi mo sa iyong sarili na ikaw ay nagpapasakop sa Diyos kapag nandoon ang hangarin na to God be the glory. Minsan kaya po nagkakaproblema tayo, ini-insist natin yung sa sarili natin. Ako po, marami ding mga pagkakamali sa dati Parang gusto rin, ako, di ba? Hindi Tingnan muna natin, timbangin natin kung mapaparangalan ba ang Diyos. Kasi kailangan nating magpasakop doon sa God's will. Yung kagustuhan ng Diyos. Hindi po yung kagustuhan lang natin. Hindi yung sa madadalian tayo. Di ba? Minsan sa church, ang dami nating mga ginagawa. Sa dami ng ginagawa, yung iba tumitigil, yung iba nahihirapan. Kaya nga minsan, hirap na hirap nilang masabi na sila'y nagpapasakop sa Diyos. So, tandaan natin mga kapatid, dapat para malaman mong ikay nagpapasakop sa Diyos, nandun ang paghahangad na maparangalan mo ang Diyos sa iyong buhay. Yan ang number one. Okay? Numero uno na dapat hangarin natin to glorify God in our life. Okay? Pangalawa, tanda ng pagpapasakop sa Diyos, kagustuhang makapaglingkod sa Diyos. Ba't ba tayo nandirito? Ba't ba tayo nagsasanay? Ba't ba tayo nasa church? Di ba? Alam nyo po, sa umpisa, siyempre, para makaranas ng mga benepisyo na mula sa Diyos. Mga spiritual blessing. Now, if you have the spiritual blessings, in return, paglingkuran naman natin ng Diyos, di ba? Hindi ko naman sinasabing mapapantayan ng paglilingkod natin sa Diyos yung lahat ng ipinaranas sa atin ng Diyos na kabutihan niya, kadakilaan niya. Bagamat mga kapatid, napakahalaga na i-remind mo yung sarili mo na ang lundo kung bakit tayo nakonekta sa Diyos, kung bakit tayo nagkaroon ng kaugnayan sa Panginoon ay para po magkaroon tayo sa bandang dulo na tayo po ay maging lingkod ng ating Panginoon. Amen? So again, congratulations po sa iba sapagkat marahil kayo po ay dumating na sa punto na kayo po ay tunay na naglilingkod na sa Panginoon. Kasi iyan naman po talaga yung lundo. Even sa eternal life, ang gagawin natin dun sa Lord, magbibigay ng karangalan sa Kanya at maglilingkod tayo sa Kanya. Yun po yung ating mga gagawin sa langit. Kaya dito,
practice pa more. Di ba, mga kapatid? Pangatlo po na dapat nating malaman, tanda ng pagpapasakop natin sa Diyos, matutunan ang pagsasakripisyo para sa Diyos. Nako, minsan, ang dami, no? Ang dami nating ginagawa, ang dami nating iniisip sa church, ang dami minsan nating mga activities, at minsan nakakapagod, di ba? Pero yan po ay mga pagsasakripisyo natin para sa Diyos. Para malaman mo na ikay tunay na nagpapasakop na sa Panginoon, dapat po maramdaman mo to sa iyong sarili, na ikaw ay willing mag-sacrifice. May mga bagay sa buhay po natin na kailangan natin matutunan ang pagsasakripisyo. Just like Jesus Christ, He sacrificed Himself. Sabi ko nga sa inyo wag na wag niyong iwawaglit ang inyong paningin kay Kristo. Dapat palaging kay Jesus ang tingin. Sabi po yan sa aklat ng Hebreo, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. If Jesus sacrificed Himself doon sa krus para lamang maligtas tayo, dapat tayo po ngayon, we are willing to sacrifice also. Marami tayong isa-sacrifice, no? Kaya yung iba, tatanungin, Pastor, ba't po kaya maraming Kristiyanong nahihirapang sumunod at makinig sa Diyos? Kasi po, hindi tayo willing mag-sacrifice. Tandaan po natin mga kapatid, napaka-tindi ng ating kalagayan sa buhay. Kailangan po nating magsakripisyo. Lahat po ng nararanasan natin sa buhay, sa pang-araw-araw natin, sa pamilya natin, sa paglilingkod natin, sa pagmiministeryo natin, may mga pagsasakripisyo dyan mga kapatid. Kailangan po tayo na magkaroon ng pagsasakripisyo. Okay? So sana po mga kapatid, tulungan natin ang ating mga sarili na talagang sabihin natin, Lord, teach us how to sacrifice for your glory, para po namin matindigan, matayuan na kami ay tunay na nagpapasakop sa Diyos. Amen? So kaya mga kapatid, napakahalaga po na ang isang Kristiyano, nire-remind niya palagi ang kanyang sarili. Whatever your position, pastors, primary leaders, cell leaders, if you are a disciple, di ba? Bagong Kristiyano, matagal ka ng Kristiyano, kailangan lang po kapatid, matuto kang mag-sacrifice para kay Lord. Okay? Again, ang points po natin, matutunan ang pagsasakripisyo para sa Diyos. Amen? So yan po mga kapatid, ang mahalagang mga aral sa atin ng Diyos. Okay. Pangapat po, para masabi mong nagpapasakop ka sa Diyos ay gawin ang lahat para sa Diyos. Ayan. Are you willing na gawin natin ang lahat para sa Diyos? Pastor, you mean as in lahat-lahat? Yes. Lahat gawin natin para sa Diyos. Huwag kayong gagawa na halimbawa, kaya ko to, o kaya sabihin na, simple lang ito. Paano kung may mga mahihirap ng gawin? Dapat, lahat ng gagawin natin, i-offer natin po sa Diyos. No? Para mo masabi na nakikinig ka sa Diyos, para mo masabi na ikaw ay, kumbaga, meron tinatawag na pagsunod sa Diyos, kailangan nasasakupan ka ng kabuuan ng Diyos no? Kaya nga mapuspos tayo ng Espiritu ng Diyos. Mapuspos tayo ng Holy Spirit. Alam ko na marami sa atin minsan dumadanas tayo ng mabigat na pagsubok sa buhay. But again mga kapatid, napakahalaga po na lahat ng iyong gagawin, desisyon man yan, gagawin mo man yan, idulog mo sa Diyos
minsan may mga sinasabihan akong ganun eh. Pag matitindi na yung kanilang mga suliranin, kailangan lang kausapin natin ang Diyos, no? Kapag ka po we are willing na makausap natin ang Diyos, mabubuting mga bagay ang siyang ituturo sa atin ng Diyos. Naniniwala po ako na ang Diyos ang siyang magtutuwid pare-pareho sa atin. Okay? Salamat po sa Panginoon kasi sinasakop niya once na binigay natin ang buong buhay natin sa Kanya, ay talagang binibigyan tayo ng pagkakataon na talagang sakupin niya tayo at talagang ang Panginoon ang magtuturo sa atin ng mga bagay na gagawin natin, na magbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. And last, mga kapatid, ito po napakahalaga, buong pusong pagtitiwala sa Diyos. Buong pusong pagtitiwala sa Diyos. Okay? Tandaan po natin mga kapatid, na yung buong pusong pagtitiwala sa Diyos, iyan ang nagpapatunay na tayo po ay nagpapasakop sa Panginoon. Amen? Pag sinabing buong pusong pagtitiwala, talagang tinutulungan po natin ang ating mga sarili na talagang siya po ang nasusunod sa buong puso natin. Tandaan po natin mga kapatid, nawa po ang Panginoon ang laging tumulong sa atin para matuto rin tayong magtiwala sa Kanya. Okay? So 5 po yan, reviewin lang po natin isa-isa mga kapatid. Una, para malaman mong nagpapasakop ka sa Diyos, hangad din natin na maparangalan natin ang Diyos. Pangalawa, yung magkaroon tayo ng kagustuhang makapaglingkod sa Diyos. Pangatlo, matutunan ang pagsasakripisyo para sa Diyos. At pang-apat po ay gawin ang lahat para po sa Diyos. Yan po yung At buong pusong pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid. So, tatandaan po natin yung 5 na yan na masasabi nating nasasakop natin ang Panginoon. Amen? So, yan po ang ating pag-aaral ngayon pong araw na to at nawa po ay napagpala po tayo ng Panginoon. So again, God bless all of you. Isang pangalan ng Amay taas, ang pangalan lamang ng ating pong Panginoong Heso Kristo. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Announcement, April 22 po, mga kapatid. God bless all of you po.